Magandang araw po mga ka-recap at maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Pagkalipas ng 3 araw, sa parehong bayan kung saan nakalaban nila Vlad ang dulahan, ay sa wakas, nagising na rin siya. 3 buong araw na natulog si Vlad matapos ang matinding laban na yun. Sabi naman ni Geody, magpasalamat na lang daw ito at natapos na ang laban. Nang matagpuan niya daw si Vlad ay parang isang basahan na nakahandusay. Alam daw ba niya kung gaano kahirap na dalhin siya dito pabalik sa kanilang tinutuluyan? Walang masabi si Vlad kanyang kapabayaan. Tinanong ni Vlad si Geody kung kumusta naman daw ang ibang kabalyero. Maayos lang daw ba sila? Sa lahat daw sa kanila, ang kapitan daw ang pinakamalubha. Pero huwag daw siyang mag-alala sa iba at magpahinga muna. Aalis na daw muna si Geody at titingnan ang iba. Tawagin na lang daw siya nito kapag may kailangan siya. Nagpasalamat naman si Vlad kaagad kay Geody. Panandaliang natahimik si Vlad habang unti-unting pinoproseso ang mga nangyayari. Hanggang nakahinga siya ng maluwag at sinabi na masaya siya dahil ligtas silang lahat at buhay. Tama, sagot ng boses, ito daw ang pinakamahalaga sa lahat. Mukhang ang barrier na nilabas ni Justia ay napakatibay at nagtagal ito hanggang matapos ang laban. Sadyang malakas talaga si Justia. Tama nga daw siya saad ni Vlad. Pero parang napaka hindi pamilyar daw ang pakiramdam niya ngayon na nakikipag-usap siya sa boses na walang gamit na espada. Ayon sa boses, ito ay dahil sa ang horizons ng kanilang sariling mundo ay magkaugnay na. Kahit sa panandaliang pagkakataon lang, ay naging isa matapos hiramin ni Vlad ang kanyang mundo. Maaari na daw siyang kausapin ni Vlad sa pamamagitan lang ng kanyang pag-iisip. Natuwa si Vlad dahil hindi na niya kailangan pa mag-ingat o tingnan ang paligid bago kausapin ang boses. Hindi niya na rin kailangan na magpanggap na parang nagdadasal. Ganoon na nga saad ng boses. Pero biglang sinabi ni Vlad sa kanya, na pag-isip daw niya na hindi pa niya ito nasasabi sa boses kahit noon pa man. Kahit na sekreto lang daw nilang dalawa ang mga pangyayari, ang totoo daw ay ang boses ang nagligtas sa lahat laban sa dulahan. Hindi lang si Vlad, niligtas niya ang mga bata ng village na ito pati na ang mga kasamang kabalyero at si Justia. Taos-pusong nagpasalamat si Vlad sa boses. Hindi nakasagot ang boses at tila natahimik rin si Vlad. Hindi niya alam kung ano na ang sasabihin. Pero agad naman na sinabi ng boses kay Vlad, na siya din mismo, ay binigay ang kanyang lahat para maligtas ang mga bata. Napangiti si Vlad sa mga sinabi ng boses. Hindi pa muna bumangon si Vlad at pinagmasdan muna ang magandang tanawin mula sa kanyang bintana. Makalipas naman ilang oras ay pupuntahan sana ni Vlad si Justia pero pinigilan siya ng isang holy night. Pero agad naman na magalang na nagpakilala si Vlad at sinabi na kilala daw siya ni Justia. Tiningnan lang siya ng holy night mulo-ulo hanggang sa mga paa nito. Agad naman itong sinabi na maghintay sandali. Umalis ang holy night at iniwan si Vlad sa labas. Sa isip niya, kahit huli na dumating ang mga holy night, masaya pa rin siya dahil ngayon ay nandito na sila. Payapa na at panatag ang loob ng mga tao sa bayan na ito. Bigla naman lumabas muli ang holy night at sinabihan si Vlad na maaari na siyang pumasok sa loob. Nagpasalamat naman si Vlad sa kanya. Pero pagpasok ni Vlad ay tila ng lamig ang buong pakiramdam niya. Nagulat siya sa kanyang nadatnan sa loob ng simbahan. Ang loob ng simbahan ay napuno ng mga katawan ng mga babaeng wala ng buhay. Sa isip ni Vlad, hindi niya napagtanto ang lahat ng ito dahil sa kaguluhan at pakikipaglaban niya. Pero ngayong hamupa na ang gulo, hindi niya akalain na ganito karami ang naging biktima ng kalaban. Tinanong naman ni Justia si Vlad kung ano ang kanyang ginagawa dito. Humingi ng pahintulot si Vlad sa kanya na kung maaari ay susuyurin niya ang lugar dahil may kailangan siyang hanapin. Sinabi ni Justia na nakumpirma na ni Sir Gregory ang mga nawawalang mga babae. Pero ayon kay Vlad ay may personal siyang hinahanap. Hindi muna sumagot si Justia. Pero pinayagan niya din si Vlad sa isang kondisyon na kailangan itong pumunta sa kanya matapos mag-ikot para mabasbasan siya dahil hindi nila alam kung may mga natitira pang mga masamang enerhiya sa paligid. Isa-isa na ngang tiningnan ni Vlad ang mga katawan ng mga walang buhay na babae. Pero biglang may napansin si Vlad. Isang katawan na may kulay kayumanggi na buhok. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip nito sa mukha. Tila nadismaya si Vlad na nakaramdam ng kirot sa kanyang puso.
May natitira pa sanang pag-asa sa kanya na sana ay hindi niya makita ang babae sa lugar na ito. Pero lahat ng ito ay naglaho nang nakita niya ang walang buhay na katawan nito. Naaalala pa niya ang mga panahon na magkakasama sila sa Rose's Smile. Tiningnan ni Vlad ang magandang mukha ng babaeng ito. Sinabi niya na masyadong malupit ang buhay at mundong ito. Sana sa susunod na buhay nito ay huwag na itong gumawa ng mga delikadong bagay. Sana daw ay maipanganak siya mula sa magandang pamilya at sana ay mamuhay ito ng minamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Humingi ng paumanhin si Vlad sa kanya. Paumanhin dahil wala daw siya tabi nito at hindi na iligtas sa panahong kailangan nito ng tulong. At sa araw din na yun ay tuluyan nang namaalam si Vlad sa isang babaeng tinuring niyang pamilya at nakakatandang kapatid na babae. Makalipas ang ilang oras pumunta si Vlad sa tent kung saan nakapwesto si Justia. Nag-uusap sila tungkol sa nangyaring labanan. Tinatanong ni Justia si Vlad kung paano nito natalo ang dulahan. At dahil hindi masabi ni Vlad ang tungkol sa boses, ay gumawa ito ng kwento at hinaluan niya ng konteng katotohanan. Binahagi niya rin na ang tumapos sa duhalan ay isang black hole na humigop sa dulahan. Tinanong pa siya ni Justia tungkol sa iba pang detalye pero sinabi ni Vlad na hindi na niya maalala ang iba dahil masyadong nakatuon ang kanyang atensyon sa pakikipaglaban. Napakahirap daw nitong harapin ang mga atake ng duhalan. Binulong naman ng boses sa kanya na magaling ang kwentong ginawa niya at kapani-paniwala daw ito. Biglang may naalala si Vlad na kinwento ng boses sa kanya. May narinig daw itong pangalan na binanggit ang duhalan bago ito maglaho. Anong pangalan? Tanong ay Justia. Hirap daw maalala ni Vlad dahil nawawala daw siya sa kanyang katinuan noon at tila nahihimatay na. Sinabi ni Justia na baka maalala daw niya ito kapag may kinakain siya. Agad naman na pinagbalat ni Justia si Vlad ng mansanas. Pilit na iniisip ni Vlad ang pangalan at nagsisimula daw ito sa mga katagang lama. Hindi siya sigurado pero parang lamasyo. Nang marinig ito ni Justia ay napatigil siya sa ginagawa at tila nanginginig ito. Kinumpirma niya kay Vlad kung ito daw ba ay lamasyo. Tama, yan nga daw ang pangalan na binanggit niya. Di na nakapagpigil si Justia at tila napiga nito ang mansanas. Nagpasalamat na siya kay Vlad sa kooperasyon nito. Napansin din ito ni Vlad. Sinabi ni Justia sa kanya na hindi daw malilimutan ng Sunrose Ino ang katapangan na pinakita ni Vlad sa araw na yon. Bumalik na daw ito sa pagpapahinga. Umalis si Justia at lumabas sa kanyang tent. Sinabi naman ng boses na mabuti at tila hindi na nagsosespecha si Justia sa kanya. Pero sinabi ni Vlad na maliban doon. Napansin din daw ba ng boses ang ekspresyon ni Justia? Tila daw ay naging ibang tao siya nang marinig ang pangalang Lam-Ashto. Balik naman sa Sora sa munisipyo nito, kung nasaan si Joseph ay may tinanggap na mahalagang bisita. Tinanong niya ito kung kailan daw ito dumating sa Sora. Tinawag niya ang kanyang bisita na si Lam-On. Sinabi ni Lam-On na matagal-tagal na kung tutuusin. Ayon naman kay Joseph ay sana daw sinabi nito na darating siya nang sa ganoon ay napaghandaan niya ito at nasanduman lang siya. Pero sinabi ng matanda na isa na lamang siyang hamak na pinakamababang taga-silbi. Paano daw niyang magagawang paglingkuran siya ng isang young master? Pero ang mas importante para sa kanya ngayon, ay kung nasaan ang batang lalaki ng Bayzid. Si Vlad kaya ang tinutukoy ng matandang ito at ano ang balak niya kay Vlad. Sinabi naman ni Joseph sa matanda na sa kasalukuyan, nasa mission pa si Vlad. Pumunta daw sila sa Othman Barony pero sigurado silang makakatanggap sila ng balita sa mga susunod na mga araw. Namangha naman ang matanda dahil isa pa lamang siyang taga-silbi pero pinapadala na sa isang misyon. Sa katanuyan daw ay nagkausap sila ng patriarch bago siya pumunta dito sa Sora. Mayroon na lamang siyang natitirang isang dukat kaya gusto na niya itong tapusin na. Tila nagulat si Joseph at Yeager sa sinabi ni Lam-On. Ang dukat. Mukhang alam na ni Joseph ang pakay ng matanda. Hindi lamang pumunta dito si Lam-On para makita si Vlad. Dagdag pa na sinabi ni Lam-On, ang mga kasalukuyang servants ng Bayzid ay mga mapupurol. Hindi siya makapaniwala na ang mga tao na siyang dapat papalit sa pangalan ng mga Bayzid ay ganoon kahihina. Nakangiti na sinabi ni Lam-On kay Joseph na iniisip niya kung ganoon din bang klase ang servant na pinalaki ni Joseph. Agad naman na sumagot si Yeager na tiyak na mas magaling at lamang siya sa kanyang kasabayan. Pero ang kapintasan lang sa kanya ay ginagawa nito ang kanyang gusto. Tila nap-icon naman si Yeager nang sinabi ni Lam-On,
para purihin daw ng isang mainitin ng ulo na katulad ni Yeager ang batang ito, sigurado ay mapakikinabangan nga ang bata. Huwag na daw magulat si Yeager. Mula ng pagkabata nito, pinakita na niya ang kanyang kapilyuhan niya sa kanya. Pero sana daw ay makursunadahan niya ang batang ito. Kung sakali man na magkasing ugali daw ni Vlad ang batang Sovenin o kung ano pa man ang pangalan niya dahil lamang sa kanyang mga magulang, ay siguradong bibigyan niya ng magandang leksyon ito kahit pa servant ito ni Joseph. Agad naman na sinabi ni Joseph na walang mga magulang ang kanyang servant. Sa isip ni Joseph, ngayong alam na niya ang tunay na intensyon ni Lamon, kailangan niya mapukaw ang interest nito kay Vlad. Dagdag pa na kwento niya kay Lamon, lumaki daw si Vlad sa squatter ng Sora ng walang mga magulang at nakarating sa kanyang kinakatayuan gamit ang kanyang sariling lakas. May dahilan si Joseph kung bakit binanggit niya ang mahirap na pamumuhay na pananggalingan ni Vlad. Kailangan niyang may paalala sa kay Lamon ang kanyang nakaraan kung saan siya ay nakaranas din ng kahirapan at naging matagumpay gamit ang sariling lakas nito. Dagdag pa ni Joseph, hindi daw kailangan ni Lamon na ibigay ang kanyang dukat kay Vlad, maturuan niya lang ito ng kahit kaunti ay sapat na. Napangiti lang si Lamon, hindi daw siya nag-akaka-interest sa mga batang hen heirs yun ngayon pero dahil si Joseph mismo ang humingi ng pabor, ay sisiguraduhin niya na titingnan ng mabuti ang batang ito. Sa Othman Barony naman kung saan sila ni Vlad ay naghahanda na para bumalik sa Sora, ay nagpaalam na sa mga tao doon. Nagpaalam din si Justia sa kanila at pinangako na hindi makakalimutan ng San Rosino ang kanilang ginawa. Pabiro naman na sinabi ni Gregory na kung sana ay bigyan sila ng mga mabubuting salita sa kanyang ulat. Ang kanilang mayor daw na si Joseph ay medyo metikuloso. Hindi daw maaari magsinungaling si Justia sa kanyang ulat pero ilalagay niya sa konsiderasyon ang posisyon ni Sir Gregory. Sinabi naman ni Sir Gregory na kung ganoon ay mas mabuti pa siguro na huwag na lang silang banggitin. Tila nakuha naman ni Vlad ang pansin ni Justia nang inaayos ni Vlad ang kanyang bandila. Tinanong ni Justia si Gregory kung may bandila na pala si Vlad. Ayon kay Gregory, matagal-tagal na din pero sa wakas ay nakatagpo na din ang Bayezid ng isang potensyal na tinututukan nila. Binibigyan daw nila si Vlad ng mabuting pagtrato. Sa isip na Justia, ang mga bakas ng matinding labanan, isang servant ang nagtataglay ng kakaibang espiritu para labanan ang isang dulahan. Ang dalawang katotohanan na ito ay nagpapakita na kung gaano ka-extraordinaryong tao si Vlad. Nagpaalam na si Sir Gregory sa kay Justia. Hiniling naman ni San Rosino ang kanilang kaligtasan at basbas ni San Rosino. Masaya naman ang mga tao na nagpaalam sa kanila ni Vlad at Sir Gregory, nakangiti si Vlad na lumingon sa kanila at nagpaalam din. Ngayong nawala na ang makakapal na mga hamog sa lugar na ito, mas maganda na ngayong tingnan ang village. Ayon kay Sir Gregory, ang lugar na ito ay dating puno ng liwanag. Tila nangyari ang lahat dahil sa duhala na yun. Nakangiti naman si Vlad at panatag na ang kanyang loob. Sa halip na ilibing sa isang madilim na lugar kagaya ng eskinita ng Sora. Alam niyang mas pipiliin ni Ana na mailibing sa village na ito kung saan puno ng sinag ng araw. Hinihiling niya na sana ay makahanap ng kapayapaan sa lugar na ito si Ana. Kinagabihan, nagpahinga sa kalagitnaan ng biyahe sila Vlad. Nagpalipas sila ng gabi sa gitna ng gubat. Habang natutulog na ang iba ay iniisip pa rin ni Vlad ang nangyaring labanan. Hindi mawala sa isip niya na siya ay natalo. Kung hindi dahil sa boses, baka ngayon ay wala na sila. Mahahalin tulad lang sila kay George at kay Ana. Siguradong malalamon siya ng napakalaking mundo na hindi niya kayang tapatan. Bigla naman nagising si Sir Gregory at tinanong si Vlad kung ano ang malalim na iniisip niya. Sinabi ni Vlad na iniisip niya lang ang mga iba't ibang bagay. Pero napansin ni Gregory na mas malalim pa doon ang iniisip ni Vlad. Ayon kay Vlad, masyadong maraming mga kahanga-hangang mga tao sa mundong ito. Hindi niya alam kung kailan niya kayang magtagal na mamuhay kasama ang mga malalakas na taong ito. Sagot naman ni Gregory ay halos lahat ng mga kabalyero ay naiisip din ng ganyang bagay minsan sa kanilang buhay. Walang tama o buong sagot sa bagay na ito. Pero mayroon lamang siyang napagtanto habang nabubuhay. Ano ito, tanong ni Vlad? Para kay Gregory, kailangan niya lang paalabin pa ang kanyang sarili. Walang paraan para panatiliin ang apoy kapag umihip na ang hangin ng malakas. Pero hanggang may apoy pa na natitira, maaari ulit itong maglagablab.
Kailangan lang ni Vlad na maging matatag ng paulit-ulit at paalabin ang sarili ng walang katapusan. Sa isip ni Vlad ay tama lahat ng ito. Walang madaling daan para maging malakas at makahabol sa mga malalakas na taong ito. Kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan niya. Dahil kung gusto niya na makaharap ang mga malalaking mundo na makakasalubong niya sa hinaharap, kailangan niya maging isang napakalaking apoy. Habang nagpapahinga naman si Vlad ay tila may nagmamasid sa kanya sa hindi kalayuan. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya sa itaas ng isang bangin. Tila anino ito ng isang matipunong kabayo. At sa mga mata nito, ay taning liwanag ni Vlad ang kanyang nakikita. Sumunod na mga araw ay nakarating na nga sila Vlad at ang kanyang pangkat sa Sora at pumunta sila kaagad kay Joseph. Pinuri naman ni Joseph ang kanilang ginawa. Gusto niyang purihin ang kanilang kasipagan sa sinagawang misyon. Pati na rin ang kanilang inisyatibo na puksain ang ugat ng problema. Pero ang katotohanan na binunot nila ang espada ng Bayezid sa ibang teritoryo ay hindi basta-basta mapapalampas. Humingi naman ng paumanhin si Gregory at inaako ang pagkukulang bilang pinuno ng misyon. Bigla naman na may nagsalita at nagbigay ng kanyang opinyon. Nagbago na daw talaga ang panahon. Paanong daw nilang nagawang kumilos ng walang-walang pag-iingat sa ibang teritoryo? Ang mas masama pa daw ay alam naman nila kung ano ang mangyayari kung ginawa nila yon. Ang aksyon nila ay napakasama. Ito ang mga salita ni Lamon sa kanila. Nagtataka naman si Vlad kung sino ang matandang ito. Ang hangin sa paligid ng matandang ito ay kakaiba. Sinang-ayunan naman ni Joseph ang sinabi ni Lamon. Nagawa nilang palalain pa ang sitwasyon sa kasalukuyang ngayon nagsisimula na ang kaguluhan. Ang imperyo ay nagsisimula ng bumagsak dahil hindi na nito magawang makontrol ang sakop nito. Isa-isa nang lumalabas ang mga naiipon na mga problema. Lahat na maliliit at malalaking digmaang teritoryal na nangyayari sa iba't ibang rehiyon, ay walang kasiguraduhan kung makakaligtas ang norte. Humingi ulit ng paumanhin si Gregory. Dagdag pa ni Joseph, sa panahon ngayon na kung saan ay nagpapakita na ang mga sinumpang mga bagay ng nakaraan, ang Iron Duke ay binibigyan din ng atensyon ang nangyari sa village na iyon. Tila nagulat si Gregory nang binanggit ni Joseph ang Iron Duke. Inaamin daw ni Joseph na may mabuti silang intensyon, pero ang apoy na dinulot nila ay masyadong malaki. Hindi makapagsalita si Vlad. Wala siyang kakayahan o anuman para mapangatwiranan ang kanyang ginawa. Pero nag-iba ang mga tingin sa mata niya nang sinabi ni Lamont na dapat ay umalis sila ng mas maaga sa lugar na iyon. Narinig daw niya na nandoon ang kabalyero ng San Rosino. Ibig sabihin ay dapat pinaubaya na nila ito sa kanya at ito ang normal at tamang proseso. Lumingon si Vlad na puno ng galit sa kanyang mga mata. Sa isip niya ay walang karapatan ang matandang ito magsalita ngayong hindi niya alam ang nangyari. Wala siya doon para humusga. Dagdag pa ni Lamon, ang mga kabataan ngayon ay hindi iniisip ang mga konsekwensya bago umaksyon. Hindi na nakapagtiis pa si Vlad at inilabas na ang kanyang saloobin sa pangkakanti ni Lamon sa kanila. Walang reaksyon si Joseph at Yeager dito. Pero nagulat naman si Gregory at Kane sa inasta ni Vlad. Sinabi ni Vlad kay Lamon na kung hindi sila nakialam sa panahon na yun, maraming bata ang mamamatay. Tila namangha naman si Lamon sa pinakita ni Vlad. Sa isip niya biruin mo daw, saan nakakita si Joseph ng katulad ng batang ito? Akala niya ay isang uhuging bata lang ang Vlad na ito. Sino ang mag-aakala na isa pa lang itong mabangis na lobo? Abangan po natin ang susunod na komprontasyon ni Vlad at ni Lamon. At kung ano ang magiging desisyon ni Joseph sa kanyang kapalaran. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!